Isang kalsada sa dilim, isang babae at ang tanong na babago sa lahat magkano ang halaga ng iyong kalayaan. Magandang gabi, hindi lahat ng krimen ay nangyayari sa madidilim na eskinita o sa likod ng mga nakasarang pinto. Minsan ito ay nagaganap sa ilalim ng mga kumukutitap na ilaw ng isang patrol car sa kamay mismo ng mga taong inaasahan nating magiging tagapagtanggol. Ang kwentong ating tutunghayan ngayong gabi ay hindi tungkol sa isang ordinaryong holdapan o nakawan. Ito ay isang paglalakbay sa puso ng isang sistema na dapat sanay nagbibigay ng katarungan, ngunit sa isang iglap ay naging isang makina ng pang-aabuso at pananamantala. Sasamahan natin ang isang babaeng propesyonal sa isang gabi na dapat sanay tahimik na pag-uwi lamang, ngunit nauwi sa isang bangungot na susubok sa kanyang paninindigan. Isang karanasang magbubukas sa kanyang mga mata sa isang kalakarang matagal nang nagpapahirap sa mga ordinaryong mamamayan, isang modus ng pangonggotong na pinapatakbo mula sa loob mismo ng isang istasyon ng pulis. Paano wawasakin ng isang maling paratang ang tiwala ng publiko at paano magiging mitya ng isang malawakang investigasyon ang tapang ng isang taong tumangging magpasindak? Ito ay isang salaysay tungkol sa kapangyarihang inabuso, sa katotohanang pilit itago at sa isang babaeng hindi nila inaasahang babangon upang labanan ang buong sistema. Abril, taong 2017, ang gabi sa kahabaan ng National Road sa San Rafael, Bulacan ay may dalang kapayapaan. Ang mga puno sa gilid ng kalsada ay tila mga aninong nagbabantay sa mga motoristang pauwi. Para kay Judge Regina Alma, ang bawat kilometrong tinatahak ng kanyang sasakyan ay isang paglayo mula sa magulong mundo ng Maynila. Isang dekada na siyang naglilingkod bilang isang hukom sa Regional Trial Court, isang propesyon kung saan ang bigat ng mundo ay tila nakapatong sa kanyang mga balikat araw-araw. Kamakailan lamang siya na-reassign sa Bulacan at ang biyaheng ito matapos dumalo sa isang legal forum ay dapat sanang isang pagkakataon para sa kanya na huminga ng maluwag. Ang isip niya ay lumilipad, nag-iisip sa mga kasong dumaan sa kanyang sala, sa mga testimonya at sa mga desisyong humubog sa buhay ng maraming tao. Ang ilaw mula sa dashboard ng kanyang sasakyan ang tanging liwanag sa loob, habang ang daan sa labas ay isang mahabang itim na laso na paminsan-minsan ay pinuputol ng mga ilaw ng kasalubong. Kilala si Regina sa kanyang integridad sa mundo ng batas kung saan ang linya sa pagitan ng tama at mali ay madalas na lumalabo, na natili siyang isang haligi ng katapatan. Para sa kanya, ang batas ay hindi isang instrumento ng kapangyarihan kundi isang kalasag para sa mga naaapi. Ngunit sa gabing iyon, hindi niya alam na siya mismo ang mangangailangan ng kalasag na iyon. Sa isang kurbadang bahagi ng kalsada, isang nakakasilaw na ilaw ang pumuno sa kanyang rearview mirror. Sinundan ito ng tunog ng sirena na tila pumupunit sa katahimikan ng gabi, isang police mobile. Sa una, inakala niyang may aksidente sa unahan o baka may hinahabol lamang. Ngunit ang sasakyan ng pulis ay bumuntot sa kanya, kumakaway ang mga ilaw nito, isang malinaw na hudyat na siya ang pinapahinto. Iginilid ni Regina ang kanyang sasakyan, pinatay ang radyo at kinalma ang sarili. Routine check, bulong niya sa sarili. Sanay na siya sa mga ganito. Bilang isang mamamayang sumusunod sa batas, wala siyang dapat ikabahala. Dalawang pulis ang bumaba mula sa kanilang sasakyan. Ang kanilang mga anyo ay malalaki at tila naging mas nakakatakot dahil sa dilim. Ang isa ay lumapit sa bintana sa kanyang gilid at agad na tinutukan ng flashlight ang kanyang muka. Nasilaw si Regina. Ang liwanag ay matapang at walang pakundangan, tila isang interogasyon bago pa man magsimula ang anumang pag-uusap. Good evening, ma'am. Lisensya at rehistro, utos ng pulis, ang boses ay mag-aspang at walang bahid ng paggalang. Kalmado niyang inabot ang kanyang mga dokumento. Habang sinusuri ng pulis ang mga ito, nagsimulang magbago ang tono ng kanilang pag-uusap. Ang dapat sana'y isang simpleng checkpoint ay unti-unting naging isang panggigipit. Bakit mag-isa kang nagmamaneho ng ganitong oras, ma'am? Tanong ng pangalawang pulis na ngayon ay nakadungaw na rin sa kanyang bintana. May halong pangmamaliit sa kanyang boses. Delikado para sa isang babae na mag-isa sa daan. Hindi pinansin ni Regina ang komento. Pinanatili niya ang kanyang composure. Galing po ako sa isang seminar sa Maynila. Pauwi na po ako. Ibinalik ng unang pulis ang kanyang mga papeles, ngunit hindi ang lisensya.
Overspeeding ka, ma'am? Sabi nito, ang mga salita ay direkta at akusatoryo. Kumunot ang noo ni Regina. Alam niyang hindi siya mabilis magpatakbo, lalo na sa isang kalsadang hindi niya kabisado. Imposible po, maingat po akong nagmamaneho. At wala ka raw lisensya. Dagdag pa nito, isang kasinungalingang napakalinaw dahil hawak-hawak niya ito. Dito na nagsimulang makaramdam ng kakaiba si Regina. Hindi ito isang simpleng pagkakamali. May iba sa kilos nila, sa paraan nila ng pagsasalita. Mayroon silang hinahanap. Ang kanilang mga mata ay hindi nagpapakita ng pagnanais na ipatupad ang batas, kundi ng isang uri ng gutom. Nasa kamay niyo po ang lisensya ko, mahinahon niyang sagot. Nagkatinginan ang dalawang pulis. Isang ngisi ang gumuhit sa labi ng isa. Alam mo, ma'am, pwedeng maging malaking abala ito. Pwede kang ma-impound, matiketan, at baka abutin ka pa ng umaga sa presinto, sabi ng una. Pero pwede naman nating itong ayusin at doon lumabas ang tunay nilang motibo. Magbigay ka na lang ng 5,000, 5,000 at palalampasin ka na namin. Para wala ng gulo, isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Regina. Ito pala yon, isang malinaw na pangongotong. Sa isang iglap, ang mga unipormadong lalaking dapat sana'y nagbibigay ng seguridad ay naging mga buwitre na handang manila. Ang galit ay nagsimulang umakyat sa kanyang dibdib, ngunit pinigilan niya ito. Ang kanyang isip na sinanay sa lohika at batas ay nagsimulang mag-analisa kung siya isang hukom ay kayang gawin ito sa kanya. Paano pa kaya ang mga ordinaryong mamamayan na walang kalaban-laban? Buong tapang siyang tumanggi. Hindi po ako magbabayad, wala po akong nilabag na batas. Ang pagtanggi niya ay tila isang mitsyang nagpasiklab sa galit ng mga pulis. Ang kanilang mga mukha ay nag-iba na wala ang pagkukunwaring autoridad at napalitan ng purong inis. Aba't nagmamatigas ka pa, sigaw ng isa, hindi mo ba kami kilala? Babae ka lang, ang tapang mo. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Regina. Babae lang. Isang paghamak hindi lang sa kanyang pagkatao kundi sa kanyang kakayahan. Sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi siya magpapakilala, hindi niya gagamitin ang kanyang posisyon para makalusot. Gusto niyang maranasan ito bilang isang ordinaryong Pilipino. Gusto niyang makita kung gaano kabulok ang sistema mula sa pananaw ng mga biktima nito. Arestado ka, sigaw ng pulis, mabilis siyang pinababa sa sasakyan. Ang kanyang mga kamay ay marahas na pinusasan sa kanyang likuran. Ang malamig na bakal ay tila isang marka ng kawalang katarungan sa kanyang pulso. Isinakay siya sa likod ng kanilang mobile at dinala patungo sa istasyon ng pulis ng San Rafael. Pagdating sa presinto, ang tanawin ay isang kumpirmasyon sa kanyang mga hinala. Ang loob ay masikip at maingay. Sinalubong siya ng mga mukha ng ibang mga detenidong puno ng pagod at takot. May mga driver ng jeep, mga motorista at ilang kabataang mukhang napagtripan lang. Sa kanilang mga mata, nakita ni Regina ang parehong kwento ng kawalan ng kapangyarihan. Bawat isa sa kanila ay isang biktima ng parehong modus. Gawa-gawang paglabag, pananakot at pangingikil. Idiniretso siya sa isang selda. Ang bakal na pinto ay nagsara sa kanyang likuran na may kasamang nakabibinging kalabog. Ang tunog na iyon ay isang selyo hindi lang ng kanyang pansamantalang pagkakakulong, kundi ng kanyang pagpasok sa isang mundong hindi niya akalaing mararanasan. Sa loob ng malamig at masikip na seldang iyon, habang pinagmamasdan ang mga kasama niyang biktima, unti-unting nag-alab sa kanyang puso ang isang misyon. Ang kanyang personal na karanasan ay naging isang bintana. Isang bintana na nagpakita sa kanya ng tunay at nakakatakot na mukha ng sistemang kanyang pinaglilingkuran. Sa gabing iyon, hindi siya si Judge Regina Alma. Siya ay isang bilanggo, isang saksi at ang hindi nila alam ang simula ng kanilang katapusan. Sa loob ng selda, ang oras ay tila gumagapang. Ang amoy ng pinaghalong pawis at kawalan ng pag-asa ay nanunuot sa hangin. Nagsimulang magbukas ng kanilang mga saloobin ang mga kasama ni Regina. Ang bawat kwento ay isang piraso ng isang mas malaking, mas madilim na larawan. Isang matandang driver ng tricycle ang nagkwento na hinuli siya dahil wala raw siyang helmet kahit pa nakasuot siya nito nang siya ay parahin. Ang hinihingi sa kanya, 2,000 piso. Isang delivery rider naman ang nagsabing pinaratangan siyang may dalang droga, isang malinaw na pananakot para mapilitan siyang magbigay ng 3,000 piso. Ang kanilang kasalanan, tumanggi silang magbayad, kaya't ang kanilang mga kaso ay dinagdagan ng disobedience to a person in authority at public scandal. Mga kasong madaling imbentuhin para bigyang katwiran ang kanilang pag-aresto. Habang nakikinig si Regina, hindi na ito isang serye ng magkakahiwalay na insidente para sa kanya. Ito ay isang pattern.
Isang organisadong krimen na isinasagawa ng mga taong dapat sanang pumupuksa nito. Nakita niya ang sistematikong pang-aabuso na nagaganap sa ilalim ng pamumuno ng istasyong ito. Ang bawat hinaing na kanyang naririnig ay nagpapatibay sa kanyang determinasyon. Makalipas ang ilang oras, dumating ang kanyang kapatid na si Patricia, isang abogado rin. Matapos magbayad ng piyansa, pinalaya si Regina. Sa kanilang paglabas, ang katahimikan ng gabi sa labas ng presinto ay isang malaking kaibahan sa kaguluhang nararamdaman sa loob ni Regina. Agad niyang ikinuwento kay Patricia ang lahat, hindi lang ang personal na pambabastos sa kanya, kundi ang mas malaking cancer na kanyang natuklasan. Napagtanto nila na hindi ito bago. Sa mga nakalipas na linggo may mga bulong-bulungan na tungkol sa mga kahina-hinalang operasyon ng pulisya sa San Rafael. Mga motoristang walang dahilan kung parahin, iniimbentuhan ng paglabag at kinikikilan. Ang iyong mga tumatanggi ay dinadala sa presinto at doon na pinipilit na makipag-areglo. Ang istasyon ng pulis ay naging isang negosyo at ang mga mamamayan ang kanilang mga customer na walang pagpipilian. Para kay Regina, ang manahimik ay katumbas ng pagkonsinti. Kung siya na may kaalaman sa batas at may posisyon sa gobyerno ay nagawang biktimahin, ano pa ang pag-asa ng mga ordinaryong taong walang boses at walang kakayahang lumaban? Ang apoy sa kanyang dibdib ay hindi na lamang galit. Ito ay naging isang tawag sa tungkulin. Sa mga sumunod na araw, nagsimula silang kumilos gamit ang kanilang mga connection sa legal at judicial system. Palihim silang nakipag-ugnayan sa National Bureau of Investigation, NBI. Ipinresenta nila ang sitwasyon hindi bilang isang reklamo ng isang hukom, kundi bilang isang seryosong banta sa tiwala ng publiko sa pulisya. Agad na umaksyon ang NBI. Isang covert operation ang binuo. Dahan-dahan hinanap ng NBI ang iba pang mga biktima. Marami ang natakot magsalita noong una sa pangambang balikan sila ng mga pulis. Ngunit nang malaman nilang may mas mataas na ahensya na nag-iimbestiga, isa-isa silang lumantad. Ang kanilang mga testimonya ay nagpatong-patong, lumilikha ng isang hindi maikakailang ebidensya ng malawakang katiwalian. Lumitaw sa investigasyon na nagsimula ang lahat 2 buwan na ang nakalipas nang italaga si Police Chief Inspector Vicente Ramos bilang bagong hepe ng San Rafael Police Station. Si Ramos ay may kasaysayan ng mga internal conflicts sa kanyang mga dating pwesto. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, isang quota system ang ipinatupad. Bawat team ng pulis ay kailangang makapagdala ng isang tiyak na bilang ng huli at higit sa lahat isang tiyak na halaga ng koleksyon bawat araw. Kung walang tunay na lumalabag, pinapayuhan silang gumawa ng paraan. Ang perang nakolekta ay tinitipon, may porsyento para sa mga tauhan, ngunit ang pinakamalaking bahagi ay direktang napupunta sa opisina ng hepe. Ang malaking pagbabago sa investigasyon ay dumating ng isang bagitong pulis, si PO2 Edgardo Silayan, ang nagpasyang tumestigo. Sawang-sawa na siya sa sistema. Ayon sa kanya, ang kanyang konsensya ay hindi na makatulog sa gabi. Sa kanyang sinumpaang salaysay, isiniwalat niya ang lahat. Ikinuwento niya kung paano sila direktang inuutusan ni Ramos na manghuli kahit walang basehan. Ang mga tumatangging sumunod ay pinag-iinitan, nililipat sa malayong lugar o binibigyan ng mga imposibleng gawain. Nagbigay si Silayan ng mga detalye na naging gulugod ng kaso. Ibinigay niya ang mga kopya ng mga pekeng blotter, ang talaan ng mga koleksyon na ipinapasa nila at ang mga pangalan ng mga opisyal na direktang sangkot. Ikinuwento pa niya kung paano nila tinatakot ang mga biktima para pumirma sa mga dokumentong nagsasabing voluntaryo silang nag-donate sa istasyon. Habang lumalalim ang investigasyon ng NBI, nagsimulang kumalat ang tensyon sa loob ng San Rafael Police Station. Naramdaman ni Vicente Ramos na umiinit ang paligid nang umabot sa kanya ang balitang nagsimula ang lahat sa reklamo ng isang babaeng nagngangalang Regina Alma. Binaliwala niya ito noong una. Para sa kanya, isa lang itong matigas ang ulong motorista na pinalaki ang issue. Hindi niya alam na ang babaeng iyon ay ang taong may kapangyarihang magpataw ng hatol sa mga korte. Nang malaman niyang NBI na ang humahawak ng kaso, mabilis siyang kumilos para magtakip. Naglabas siya ng mga pahayag sa lokal na media, ipinagmamalaking malinis ang kanyang istasyon at ang mga akusasyon ay gawa-gawa lamang ng mga kaaway ng batas. Pinaratangan pa niya ang dating hepe na siyang nasa likod ng isang smear campaign laban sa kanya.
Ngunit huli na ang lahat. Ang testimonya ni PO2 Silayan kasama ang mga video at audio recordings na palihim na nakuha ng ilan sa mga biktima gamit ang kanilang mga cellphone ay bumuo ng isang hindi matitinag na kaso. Ang bawat ebidensya ay isang pako sa kabaong ng kanilang iligal na operasyon. Ang presinto na dapat sana'y kanlungan ng katarungan ay napatunayang isang pugad ng mga mandaragit. Agosto 2017, ang araw ay hindi pa sumisikat ng lubusan, ngunit ang mga operatiba ng NBI kasama ang mga kinatawan mula sa Office of the Ombudsman ay handa na. Sa bisa ng mga search at arrest warrant na inilabas ng korte, sabay-sabay silang kumilos. Bandang alas 7 ng umaga, isang convoy ng mga sasakyan ang huminto sa harap ng San Rafael Police Station. Ang mga pulis na naka-duty ay nagulat. Bago pa sila makapag-react, bumaba na ang mga armadong ahente ng NBI. Walang paligoy-ligoy, inihain ang mga warrant. Ang mga pulis na pinangalanan sa kaso ay agad na dinisarmahan at pinusasan. Sa loob ng kanyang opisina, hindi makapaniwala si Vicente Ramos sa bilis ng mga pangyayari. Mula sa pagiging hari ng kanyang munting kaharian, sa isang iglap ay naging isang kriminal siyang dinadakip. Hinalughog ang kanyang opisina. Sa isang hidden vault sa likod ng isang aparador, natagpuan ang halos 50,000 piso, 50,000 na cash na pinaniniwala ang bahagi ng kanilang mga nakolekta mula sa pangungutong. Kasama ni Ramos, inaresto ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tenyente at ilang mga tauhan na aktibo sa modus. Ang mga mukha na dati mayabang at puno ng awtoridad sa kalsada ay ngayon nakayuko sa hiya at pagkabigla. Dinala sila palabas, nakaposas at isinakay sa mga sasakyan ng NBI. Ang eksena ay isang malinaw na mensahe. Ang batas ay walang kinikilingan. Ang paglilitis ay naging isang malaking balita. Ang Regional Trial Court ay napuno ng mga media, mga biktima at mga usisero. Iniharap ang mga akusadong pulis kasama si Vicente Ramos sa korte. Hindi na sila mga alagad ng batas, kundi mga akusado sa mga kasong extortion, grave misconduct at serious illegal detention. Sa gitna ng katahimikan, pumasok ang hukom na nakatalaga sa kaso, isang pamilyar na mukha para sa mga akusado, isang mukha na huli nilang nakita sa isang madilim na kalsada sa Bulacan, isang mukha na kanilang hinamak at tinawag na babae lang, si Judge Regina Alma. Nang makita siya ng mga akusado, ang kanilang mga mukha ay napuno ng hindi maipaliwanag na takot at pagkamangha. Ang dugo ay tila umalis sa kanilang mga katawan. Ang kanilang biktima noon ay siya na palang hawak ng kanilang kapalaran. Ang babaeng kanilang ikinulong ay nakaupo na ngayon sa pinakamataas na upuan ng hustisya, nakasuot ng itim na roba na sumisimbolo sa kapangyarihan ng batas. Sa loob ng paglilitis, iprinisenta ng prosekusyon ang bundok ng ebidensya, ang mga video ng pangungutong, ang mga audio recording kung saan malinaw na pinag-uusapan ang areglo, ang mga sinumpaang salaysay ng mahigit 20 biktima. At ang pinakamabigat sa lahat, ang detalyadong testimonya ni PO2 Edgardo Silayan na buong tapang na inilahad ang buong sistema ng katiwalian na ipinatupad ni Ramos. Pilit na iginiit ng depensa na may halong politika ang kaso, na planted ang mga ebidensya at gawa-gawa ang mga salaysay. Ngunit ang bawat argumento nila ay tila isang maliit na alon na humahampas sa isang dambuhalang pader ng katotohanan. Ang mga testimonya ng mga biktima ay magkakatugma. Ang perang nakuha sa opisina ni Ramos ay isang pisikal na patunay ng kanilang kasakiman. Matapos ang ilang buwan ng masusing paglilitis, dumating ang araw ng paghatol. Nanatiling matatag si Judge Regina Alma sa kanyang upuan. Tiningnan niya ang bawat isa sa mga akusado. Ang kanyang tinig ay payapa, ngunit puno ng bigat at autoridad nang basahin niya ang desisyon. The court finds you, Vicente Ramos, and your co-accused guilty beyond a reasonable doubt. Si Vicente Ramos at ang kanyang mga pangunahing kasabwat ay napatunayang nagkasala sa patong-patong na kaso. Sila ay hinatulan ng hindi bababa sa 25 taong pagkakakulong. Sila rin ay tuluyang tinanggal sa serbisyo at habambuhay na pinagbawalan na humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Para kay Regina, iyon ay hindi isang personal na tagumpay. Iyon ay isang tagumpay para sa batas. Isang katarungan para sa matandang tricycle driver, sa delivery rider, at sa lahat ng mga ordinaryong mamamayang naging biktima
biktima ng kanilang pang-aabuso. Paglabas ni Regina sa korte, sinalubong siya ng mga taong dati walang boses. Ang kanilang mga mukha na dati puno ng takot ay nababakasan na ngayon ng pasasalamat at pag-asa sa isang bulok na sistema kung saan ang mga tagapagtanggol ay nagiging sila mismong mga maninila. Ipinakita ng isang pangyayari na maaari pa ring manaig ang tama. Hindi kailangan ng dahas o impluensya, kundi ng tapang na manindigan para sa katotohanan. Ang kwento ni Judge Regina Alma ay isang paalala na ang integridad ay hindi nasusukat sa kasarian o katayuan sa buhay. Ito ay isang paninindigang pinipili araw-araw. Ikaw man ay isang ordinaryong mamamayan sa isang madilim na kalsada o isang hukom na nakaupo sa trono ng kapangyarihan. Dahil sa huli, ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa uniforme o posisyon, kundi sa kakayahang gawin ang tama kahit na ikaw ay nag-iisa.